Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagdating ni Justin at ang kanyang amang si Eric ay talagang nabulaga itong si Giselle dahil nalaman niya ang buong katotohanan na buhay pala ang kanyang anak at kagagawan pala ito ng kanyang ama, kung saan gumawa ng paraan ng kanyang ama para makita ang kanyang anak na si Justin. Dito na nga ay kinausap niya itong si Eric upang ito ay ipalapit siya sa kanyang apo at talagang porsigido ito kahit hindi papayag si Eric, pero talagang nire-respeto pa rin ni Don Pepe itong si Eric dahil siya ang ama. Pero pinayagan naman siya ni Eric na kung saan magkalapit na sila ni Justin, kaya umuwi ito ng Pilipinas dahil kay Don Pepe na nalaman nilang nagkomatos ito. Hindi si Giselle ang punto ng kanyang anak na si Justin, na kung saan talagang hindi inaasahan ay talagang nagpakita at nagkikita silang mag-ina. Dito na ikinagulat at talagang itinanong ni Giselle ang lahat ng katotohanan dito sa kanyang ex-boyfriend na si Eric, ay talagang nanghihingi siya dito ng pasensya at talagang gusto niyang makasama at bumawi sa kanyang anak. Pero walang magawa itong si Eric dahil hindi na niya mapipigilan itong si Justin kung ano ang tama at gagawin niya sa kanyang buhay dahil kinasusuklaman niya nga itong si Giselle sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dito nagagawin ng lahat ni Giselle dahil sinabihan siya ni Dr. RJ Tanyag na gawin mo iyon dahil hindi pa huli ang lahat at mababawi mo pa rin yan at magkakasama pa kayo ng masaya at masagana. Dito na talaga pinag-isipan ni Giselle ang lahat ng kanyang mga sinasabi ni Dr. RJ Tanyag, kung saan talagang hindi niya ito lulubayan ng kanyang anak hanggat hindi niya ito mababawi o talagang hindi niya ito mapapatawad ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Dito na nga si Annalyn ay talagang nalaman ang buong katotohanan dito sa depresyon ng kanyang ina, kung saan nalungkot ito at talagang sinabihan niya ang kanyang ina na umuwi na lang muna sa kanila at doon na lang muna para mabantayan siya at maalagaan. Dito na pumayag si Dr. Carlos Benitez sa lahat ng mga sinasabi ni Annalyn na ipinagtataka na naman niya ito. Pero walang magawa si Dr. Carlos at gusto niyang maging mabuti ang kanyang asawa, kung saan nagbakasyon sila ni Annalyn kasama itong kanyang ina. Dito na masaya ang dalawa dahil first time nilang na-experience ang lahat ng mga ito. Magkasama sila at si Dr. Lindon. Dito na nila na naranasan ang magiging masaya na walang kasunod na dilubyo sa kanilang buhay na si Moira at saka si Zoe. Pero hindi inaasahan ay talagang andun din ang demonyetang si Moira na kung saan sumusunod sa lahat ng mga masasayang buhay ni Annalyn at saka ni Lynette. Dito na kaya masaksihan ni Annalyn ang lahat ng mga ginagawa ni Moira, kung saan makikita na naman niya kung sino ang makakausap ni Moira na kasabwat ni Dr. Carlos Benitez at saka ni Moira. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.